Karon, magpadayon ta sa kaluhaan og upat ka dibisyon. Hisgutan nato ang mga pari. Ang pulong sa kinabuhi anaa sa unang kronika, kaluhaan og upat, bersikulo 1 hangtod sa 3. Babasahon ko ito para sa iyo. Isa ito ang mga pangkat ng mga inapo ni Aaron. Ang mga anak ni Aaron ay sina Nadab, Abiho, Eleazar at Itama. Ngunit sina Nadab at Abiho ay namatay bago ang kanilang ama at walang mga anak na lalaki. Kaya't sina Eliezer at Itama ay naglingkod bilang mga pari at si David kasama si Jadok na anak ni Eliezer at si Ahimelech na anak ni Itama ay hinati sila ayon sa kanilang mga tungkulin para sa kanilang ministeryo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Sakto na ay dakong grupo nga gitawag og mga Levita. Nining mga Levita na ay upat kalain-lain tahas na hisgutan na nato ang bahin sa mga trabahante sa templo. Ang mga trabahante sa templo gitawag og Levita, di ba? Sa maong grupo na ay mas gamay nga pundok sa mga trabahante. Sa maiging simana ato na kining nahisgutan. Karon atong hisgutan ang pundok nga gitawag og mga pari. Kaya upang maging pari, ano ang mga kinakailangan sa prerequisition? Ano ang mga kondisyon para maging isang pari? Una, dapat silang mga biolohikal na Levita, tama ba? Hindi maaring magmula ang isang pare sa ibang tribo, kundi sa tribo ng mga Levita, tama ba? Kaya, upang maging pare, ang unang kondisyon ay dapat silang maging mga Levita. Pangalawang kondisyon ay kailangan silang maging mga anak ni Aaron, tama ba? Kaya ang pamilya ni Aaron ay binigyan ng tungkulin ng pagiging pari. At ang tungkulin iyon ay dumadaloy sa mga anak ni Aaron, tama ba? Kaya kung titingnan mo ang Exodo 28, talata 1, sinasabi nito, kung gayon ay ilapit mo ang iyong sarili sa iyong sarili. Si Aaron na iyong kapatid at ang kaniyang mga anak na kasama niya mula sa mga anak ni Israel upang mga siwa bilang saserdote. Para sa akon, sina Aaron, Nadab, Abihu, Elhazab at Itama na anak ni Aaron. Kaya ang mga anak na ito ni Aaron, apat na anak na kasama ni Aaron, kaya sila ang maglilingkod bilang mga pari. At pagkatapos noon, ang mga anak ni Aaron o mga inapo ni Aaron, masasabi nating sila ang dapat maglingkod bilang mga saserdote. At kung babasahin mo ang 1 Chronica 24, versikulo 2 to 3, 1 Chronica 24, versikulo 2 to 3, sinasabi nito, Mumit sina Nadab at Abiho ay namatay bago ang kanilang ama at walang mga anak na lalaki. Kaya noong una, may apat kaming anak na lalaki, ngunit dalawa sa kanila ang namatay dahil gumamit sila ng apoy na hindi naman ipinagkaloob ng Diyos, di ba? Kaya dahil toon, namatay sila. Kaya dalawang anak na lalaki na lang ang natira. Aaron, di ba? Sila Elraza at Itamar. Tama ba? Kaya ang dalawang pamilyang ito, ibig kong sabihin, ang lahi, di ba, ay naging lahi ng mga saserdote sa Israel. At sinasabi sa talata 3, at si David kasama si Jadot sa mga anak ni Elazar, kaya mula sa lahi ni Elazar, si Jadot ay nagmula. At si Ahimelech sa mga anak ni Itama, kaya mula sa lahi ni Itama na pinagmula ni Ahimelech. At mula roon, 24 na pangkat na mga pari ang nabuo. At nagsilbi sila ng naayon. Tama ba? Pero isa sa mga ibig kong sabihin, ang medyo interesanting kwento na gusto kong pag-usapan tungkol dito sa Zadak ay pagdating sa Bagong Tipan, alam mo na may dalawang pangunahing grupo sa mga Hudyo. Tama ba? Sa mga Hudyo, mayroong dalawang pangunahing grupo na inaangkin ang kanilang sarili bilang mga matuwid na tao at bilang tunay na mananampalataya, tama ba? Bilang mga tapat na mananampalataya, sila ang gayang nakikita mo, ang mga Pariseyo at Saduseyo, tama ba? Mga Pariseyo at Saduseyo. At ang salitang Hebreyo para sa mga Pariseyo ay hano sa salitang Hebreyo rito. May ipapakita ko na ngayon sa iyo ang Hebrew font. Salamat sa Diyos. Pinayagan naman, salamat sa Diyos.
at isa itong paraspalas. Ang ibig sabihin ng parasya ay paghiwalayin o maaari rin natin itong isalin bilang ihiwalay. Tama ba? Kaya ang mga Pariseyo ay ang mga taong gustong ihiwalay ang kanilang mga sarili. Tama, para sa Diyos. Sa Biblia, ano ang ibig sabot ng paghihiwalay? Ang maging banal, hindi ba? Kaya ang mga Pariseyo, ang ibig kong sabihin, ang kanilang orihinal na ideya, ang kanilang pagsisimula ay gusto nilang maihiwalay. Gusto nilang mahiwalay sa mga kasalanan ng mundong ito. At gusto nilang mahiwalay sa mga makamundong pagnanasa at mga bagay na tulad niyan. Gusto nilang ihiwalay ang kanilang mga sarili. Gusto nilang ilaan ang kanilang mga sarili para sa Diyos. Gusto nilang maging mga banal na tao. Kaya sa huli, anong nangyari? Ang mga Pariseyo ay maraming batas, patakaran, at tuntunin upang maging banal o maging banal. Naging legalista sila dahil iyon ang kanilang layunin. Gusto nilang maging banal sa harap ng Diyos. Gusto na nilang maghiwalay. Gusto po nilang mapaghiwalay. Kaya, nagtagda sila ng maraming tuntunin kung paano mahiwalay sa Diyos, kung paano maging banal para sa Diyos. Paano mo mapapanatili ang kabanalan, di ba? At mga bagay na tulad yan. Kaya naman, pinag-aralan nila ng husto ang batas, di ba? At napakahigpit ng kanilang pamumuhay, hindi ba? Kaya sa termino ngayon, parang mga scholar sila. Para silang mga propesor sa mga seminaryo at kolehiyo ng teolohiya, tama ba? At kung tatanggapin lamang nila si Jesus, iyon sana ang perpekto, hindi ba? Sapat sana iyon para sa kanila at perpekto para sa plano ng Diyos. Pero hindi nila ginawa, di ba? At ang pangalawang grupo ay tinatawag na mga Saduseyo. Tama ba? Mga Saduseyo. At ang salitang Saduseyo na ito ay nagmula sa salitang Hebreo na Zadok. Sanda, natatandaan mo ba? Ang pangalan ng anak ni Elazal ay Zadok, hindi ba? Isa sa mga pari, isa sa mga sikat na pari. Nasa linya ni Elazal si Zadok, di ba? At ang mga Saduseo na ito ay nagmula sa hinango sa salitang Hebreo na Zadok. Kaya ano ang mga Saduseo? Ano ang mga kahulugan? Ano ang mga pagkakakilanlan ng mga Saduseo na ito? Sila ang pagtitipon ng mga pari. Tama ba? Ang mga Saduseo ang pagtitipon ng mga pari. At ang tsadok ay nangangahulugang matuwid. Ang ibig sabot ng tsadok ay matuwid. Kaya bilang isang pari, nais nilang maging matuwid na mga taong ito. Nais nilang maging mabubuting tao. At sila ang mga inapo ni Jadok. O masasabi nating Jadokite, ang mga tao ng Jadok. Jadokite, masasabi nating. Kaya sila ang mga tao mula sa Chadok, mga tao mula sa lahi ni Chadok. Gayunpaman, isa pa, ang mga pari sa kulturang Hudyo ang mga pinuno ng bansa. Tama ba? Kaya sila ang mga makapangyarihang tao, sila ang mga maimpluwensyang tao, at sila rin ay mga mayayaman, hindi ba? Kaya ang mga Saduseyo na ito, kumpara sa mga Pariseyo, masasabi nating tama ba? Mas mataas ang pagtingin sa mga Saduseyo, hindi ba? Nasa mas mataas na posisyon, di ba? At mas mayaman sila, masikat sila, di ba? Gayunpaman, sila ay tiwali nung panahon ni Jesus. Tama ba? Ibinebenta at binibili pa nga nila ang posisyon ng pari, posisyon ng mataas na pari, di ba? Kaya marahil dahil sa katiwaliang ito, hindi naniwala ang mga Saduseyo sa tatlong bagay. Tama ba? Lahat sila ay galing sa mga Hudyo. Tama ba? Silang lahat ay mula sa mga Hudyo. Parehong linya, parehong lahi. Ngunit kalaunan ay hindi sila naniwala sa tatlong elemento. Ano ito? Ano ang mga ito? Una, ang muling pagkabuhay. Hindi sila naniwala sa muling pagkabuhay. Pangalawa, hindi sila naniniwala sa anghel. Tama ba? At pangatlo, hindi sila naniniwala sa espiritu. Samantalang ang mga Pariseyo ay naniwala. Tama ba? Kaya ang ibig kong sabuhin,
Upang ipakita ang isang lubhang kawili-wiling eksena ay makita sa mga gawa 23 talata 6 hanggang 9. Mga gawa 23 talata 6 hanggang 9. At itong mga Pariseyo at Saduseyo, hindi sila magkasunod, tama ba? Isa ra mula sa linya ng pamilya may mataas na kapangyarihan, tama ba? At isa mula marahil sa mahihirap, ngunit mas dalisay at mas eskular na mga tao, tama ba? Isa na tong galing sa politika at may pera at kapangyarihan, di ba? Kaya ang dalawang grupong ito ay hindi talaga naging maayos ng mag-isa. Kaya mga gawa 23, talata 6 hanggang 9, babasahin ko ito para sa iyo. Ngunit nang mapansin ni Pablo na ang isang bahagi ay mga Saduseyo at ang iba ay mga Pariseyo, sumigaw siya sa Sanedrin, "Mga kapatid, ako'y isang Pariseyo, anak ng isang Pariseyo. Ako'y nililitis dahil sa pag-asa at muling pagkabuhay ng mga patay." At habang sinasabi niya ito, may lumitaw na isang nagkabangi ang mga Pariseyo ug Saduseyo ug nabahin ang pundok. Kaya ang mga Saduseyo nag-ingon nga walay pagkabanhaw, anghel o espiritu. Apan ang mga Pariseyo mituon nini. At nagkaroon ng malaking kaguluhan at ang ilan sa mga eskriba na kakampi ng mga Pariseyo ay nagsitindig at nagsimulang makipagtalo ng may matinding init na nagsasabi, wala kaming masumpungang masama sa taong ito kung sakaling may isang espiritu o isang anghel na nakipag-usap sa kanya. Kaya ano ang nangyayari? Dinala si Pablo sa kaniyang konseho upang mahatulan, upang magkaroon ng litisin, tama ba? At napagtanto niya na ang bahagi ng mga tao ay mga Pariseyo at ang bahagi naman ay mga Saduseyo. Kaya na malaman niyan, sinabi ni Pablo, "Mga kapatid, ako'y isang Pariseo, tama ba?" At saka, nang sandaling sinabi niyang Pariseyo siya, lahat ng Pariseyo ay bumaling sa pagtatanggol, tama ba? Kapatid naton siya. Bili nato siya basta mapasa sa mga Saduceo, di ba? Maungami hunong ang mga Pariseo sa pagpakiaway. Ang pagtatanong kay Pablo o pagtigil sa pagdududa kay Pablo sa sandaling sinabi niyang siya ay isang Pariseo, ang mga taong ito, ang mga Pariseo, ay naging mga tagapagtanggol ni Pablo. At pagkatapos ito ay, paano ito? At pagkatapos ay sinabi ng isa sa kanila, wala kaming nakitang mali kay Pablo. Ipinagtatanggol nila si Pablo ngayon sa konsehong ito at sinasabing wala kaming nakitang mali dahil isa siyang Pariseyo. Hindi namin hayaang kunin mo yan, di ba? Ipagtatanggol namin siya. Kaya wala kaming nakitang mali sa kanya. At sa tingin ko, ito ay isang uri ng katatawanan na sila, sinabi ng taong ito, ipagpalagay na may isang espiritu o isang anghel na nakipag-usap sa kanya. Ibig kong sabihin, ito ang mga bagay na hindi pinaniniwalaan ng mga Pariseo, hindi ba? At ang mga Parisiyong ito, sinasadya, di ba? Sinasadya kong gamitin ang ganitong uri ng salita para sugurin ang mga Saduseyo at protektahan si Pablo. Sabi niya, ipagpalagay na may isang espiritu o isang anghel na hindi mo pinaniniwalaan na dumalaw kay Pablo at nagbigay sa kanya ng ilang pangitain. Kaya may sasabihin sa, maayron siya'y pangitaing na nais ipahayag. Ibig kong sabihin, para lang maunawaan ang ugnayan ng mga Pariseyo at Saduseyo at kung saan sila nagmula. Tama ba? At pareho, gayang sabi ko, parehong grupo ang nilikha para sa mamubuting layunin. Tama ba? Na may mabuting layunin, na maging dalisay, maging banal, maging matuwid, hindi ba? Gayon pa man, sa paglipas ng panahon, pumapasok ang mga katiwalian at kasalanan o pumapasok ang pagmamataas, tama ba? At hindi nila mapagtanto at hindi nila matangab si Hesu Kristo. At dahil diyan, itong dalawang potensyal na mabubuting tao, tama ba? Nabigo ang kanilang layunin at naging mga taong kilala natin bilang mga sumasalungat. Tama ba? Mga taong sumasalungat kay Hesu Kristo. Tama. Sige, balikan nato ng pare ngayon, di ba? Kaya ang pare ang nagsasagawa ng ritual o mga sakripisyo, masasabi natin, tama ba? Ang pare ang siyang namamahala ang ritual. Ang salitang Hebreo para sa pare ay kohen, kohen, gaya ng nakikita mo sa screen.
At ang ibig sabihin nito ay ang nagsasagawa ng ritual, ang nagsasagawa ng mga seremonya. Tama ba? Sa makatuwid, bagamat ang posisyon o ang katungkulan, pare, ay itinatag sa bundok Sinai sa pamamagitan ng batas ni Moises. Tama ba? Nauna ng umira lang pare, di ba? Ang nag-alay ng sakripisyo sa Diyos ay dapat ituring na pari, di ba? Bagamat ang pangalan o titulong pari ay ibinigay o nilikha noong panahon ni Moises, masasabi nating siya ang nagsagawa ng ritual o sakripisyo sa Diyos. Tama ba? Dapat silang ituring na mga pari. Kaya sa Biblia, ang unang lugar na ginamit ang kohen na ito ay sa Genesis 14, versikulo 18, para kay Melchizedek. Hindi ba? Genesis 14, versikulo 18, sinasabi nito, si Melchizedek, hari ng Salem, ay naglabas ng tinapay at alak. Ngayon siya ay isang pare ng kataas-taasan Diyos. Kaya sa pamamagitan niyan, ano ang maunawaan naton? Nagbigay siyang sakripisyo, nagbigay siya ng pagsampa, naglingkod siya sa Diyos, di ba? Gayun din, hindi lamang si Melchizedek, kundi pati na rin sa Genesis 12, talata 7, Genesis 12, talata 7. At napakita ang Panginoon kay Abraham at sinabi, sa iyong mga binhi ay ibibigay ko ang lupaing ito. Kaya't nagtayo siya ng isang altar para sa Panginoong nagpakita sa kanya. Kaya itinayo rin ni Abraham ang dambana at nag-alay ng handog, nag-alay ng hain, naglingkod sa Diyos. Ang pare ang namamahala sa ritual. Sa makatuwid, si Abraham. Dapat ituring na pari, hindi ba? Saserdote si Abraham, di ba? Si Abraham ay isang tari. Pagkatapos ay Genesis 26, talata 25. Genesis 26, talata 25. Kaya't nagtayo siya roon ng isang dambana at sinambitla ang pangalan ng Panginoon at itinayo ang kaniyang tulda roon at humukay doon ang mga alipin ni Isaac ang isang balon. Kaya ang Genesis 26 ay tungkol kay Isaac. Tama ba? Nagtayo rin si Isaac ng isang altar at nag-alay ng handog, hayin sa Diyos. Kaya pare rin si Isaac, iba? Si Isaac ay isa ring pari. Pagkatapos ay Genesis 35, talata 3. Genesis 35, versikulo 3. Sinasabi nito, at tayo'y magtindig at umahon sa Bethel at gagawa ako roon ng isang dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking pagkabalisa at sumaakin saan man ako nagtungo. Kaya si Jacob ito, hindi ba? Jacob. Nagtayo o kasi kanaon si Jacob ng isang altar at nagbigay sa Diyos ng sakripisyo. Kaya si Jacob ay isa ring pari. Mahal kong mga kapakin, tayo ang mga espiritual na inapo ni Abraham, hindi ba? Tayo ang mga supling ni Abraham. Lahat ng mga mananampalataya, tama ba? Tayo ang mga supling ni Abraham. Maraming maarang ibig sabihon ito, di ba? Pero isa sa mga iyon na masasabot ko ngayon ay ang pagiging inapo ni Abraham ay nangangahulugan na tayo ay mga pari ng Diyos. Hindi ba? Tayo ay pari ng Diyos. Dahil si Abraham ay isaw pari. At saka, ang priest ay lumipat lang sa pamamagitan ng kanyang bloodline. Di ba? Ang mga inapo lamang ni Abraham ang maaarang maging pari. Gaano ni itinatag ng Diyos, hindi ba? Ang mga Levita, tama ba? Ibig kong sabihin, basta't Levita ka, maari kang maging Levita, tama ba? Pero dapat ay inapo ka ni Aaron, hindi ba? Pero gaya ng nakikita natin, pari si Abraham, di ba? At ang mga inapo ni Abraham ay pawang mga pari, nakita natin. Sa makatuwid, kung tayo ngayon ay mga supling ni Abraham, gaya ng sinasabi ng Biblia, tayo ay tinatawag bilang maharlikang pagkasaserdote. Tayo ay tinawag upang maging pari ng Diyos. Amen? Kaya't aking idinalangin at binabasbasan kayong lahat sa pangalan ng Panginoon. Ngayong gabi, tinatanggap natin lahat ang atong tungkulin bilang isang pari, tama ba? At maglingkod bilang pari sa Kanya. Amen. At kung titingnan natin,
kung paano sila hinirang, kung paano hinirang ang mga pari. Ang mga pari ay hinirang sa pamamagitan ng pagpapahid ng langis, tama ba? Pagpapahid, pahira ng langis. At anong seremonya? Pangalan ng seremonya, pangalan ng ritual na pagpapahid ng langis sa mga tao. Ito ay ordinasyon para sa pagtatatag ng tagapagdala ng tungkulin, tinatawag naton ang ordinasyon. Para sa pagpapagaling ng may sakit, tinatawag lamang natin itong pagpapahid o pagpapapahid. Gayunpaman, ang pagtatalaga ng isang may tungkulin o ang may katungkulan, tinatawag natin itong ordinasyon. Tama ba? Kaya ang mga paring ito, tama, sila ay hinirang sa pamamagitan ng ordinasyon. Tama ba? Ordinasyon. Sa aming simbahan sa Correllian Presbyterian Church, kanan, may 3 posisyon para matanggap ang ordinasyong ito. Sila, gayang alam mo, ay pastor, di ba? Isang elder, atal, pangatlo, in-ordin ng deacon, tama ba? Inordinahan bilang diakono. Sa tingin ko, naipaliwanag ko na, no? Ang ordinasyon ay mayroong instalasyon ng diakono na mayroon tayong duhang magkaibang diakono sa simbahan presbyteriana. Ang ordinadong diakono natatanggap ng ordinasyon, pero may isa pang taon ng diakono, tama ba? O pwede natin itong tawaging normal na diakono, di ba? Ang ibig sabihin ng normal na deacon ay bawat taon ay kailangan siyang bigyan, kailangan siyang italaga bilang isang deacon. Bagamat ang isang ordinadong diakono siya ay diakono magpakailanman. Ang ibig sabihin ng ordinasyon ay walang hanggan, tama ba? Ang ibig sabot ng ordinasyon ay hanggang sa wakas, tama ba? Kaya ang matanda, minsan, natanggap ng elder ang pagka-elder dahil natanggap niya ang ordinasyon, tama ba? Kaya ang elder ay mananatili magpakailanman, tama ba? Pareho lang sa isang pastor, di ba? Kung nagtrabaho man ako para sa simbahan o hindi, di ba? Ang pastor, ang pangalang iyan, ang titulong iyan ay mananatili sa akon magpakailanman dahil ito ay ibinibigay sa pamamagitan ng ordinasyon. Ang ordinasyon ay nangangahulugang walang hanggang pangako ng Diyos. Ang walang hanggang pangako ng Diyos. Pangako at paghirang. Tama ba? Kaya ang ordinasyon ay nangangahulugan ng pampublikong pagpapahayag na ang isang tao ay ibinigay sa Diyos upang gawin ang kanyang gawain magpakailanman. Tama ba? Apan, buot na ko ipasabot sa pisikal nga ordinasyon, matawag na to ang pastor, elder ug diakono. Pero sa espiritual hangong ordinasyon, sumala sa Biblia, kita ang harianong pagkasaserdote sa Diyos. Kaya kung tayo ang pare, paano tayo nagiging pare? Sa pamamagitan ng pagdaan sa ordinasyon. Kaya ang mga elder, sigurado ako, ay tumatanggap ng espiritual na ordinasyon. Tama ba? At ang mga karaniwang tao, mga mananampalataya, sinumang Kristiyano, tama ba? Tinatanggap din nila ang espiritual na ordinasyong ito. Kung walang ordinasyon, hindi tayo maaaring maging pare. Pero sinasabi ng Biblia na tinawag tayong Diyos upang maging mga maharlikang pagkasaserdote, hindi ba? Kaya tayo ang mga taong tumanggap ng physical o espiritual na ordinasyon. Amen? Amen. Kaya ang ordinasyon ay nangangahulugan na kailangan nating gumawa para sa Diyos magpakailanman hanggang sa wakas. Tama ba? Hanggang sa matapos ang buhay natin, di ba? Hanggang sa panahong iyon, ang atong tanging tungkulin, ang atong pangunahing tungkulin ay ang maglingkod para sa Kanya. Hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang on and off, di ba? Sa loob ng halos 3 taon, maglingkod ako sa Kanya. Pero sa sumunod na 4 na taon, pagod na ako. Sawang-sawa na ako. Hindi ako maglingkod para sa Kanya. Hindi iyon magawa ng pare. Hindi iyon posible para sa mga taong inordinan. Kapag tayo ay naordinan, gusto man nato o hindi, mula ngayon, tayo ay lingkod ng Diyos magpakailanman. Tayo ay manggawagang ang Diyos magpakailanman. Kaya tingnan natin ang Exodo 28, talata 41. Exodo 28, versikulo 41, sinabi niya, "At iyong isusuot kay Aaron na atong mga kapatid at sa kaniyang mga anak na kasama niya, at iyong papahiran sila ng langis, at iyong itatalaga sila, at iyong papagbanalin sila, upang sila'y makapaglingkod sa akin sa katungkulang saserdote."
Kaya makikita nato na ang mga pari ay inordinan, pinahiran ng langis at inordinan. Kaya't dahil naglilingkod sila sa Diyos magpakailanman, ang mga inordinang tao ay nangangailangan ng pala. Espesyal na pagtatalaga, tama ba? Espesyal na pagtatalaga. Kaya ang paring ito ay kailangan dumaan sa masusing pagsusuri at masusing proseso ng paglinis ng kanilang manasarili. Ang magpabanal at panatilihin ang kabanalan at ang pagiging banal o ang kalinisan sa harap ng Diyos. Pag-usapan ko ang ilan sa mga ito. Una, tungkol naman sa kasal, kakaiba talaga sila, di ba? Kakaiba ang sistema at patakaran nila sa kasal. Kaya tingnan natin ang Levitico 21, versikulo 7 hanggang 8. Levitico 21, versikulo 7 hanggang 8. Sinasabi rito, hindi sila dapat mag-asawa ng babaeng nadungisan ng kaniyang mana, ni hindi rin sila dapat mag-asawa ng babaeng hiniwalayan ng kaniyang asawa, sapagkat siya ay banal sa anak ng lalaki. Maukaana nga ang balaang kasulatan nag-ingon, nga sa higayon nga mahitabo na kana, ang kapari dili na gayud mahimo nga magminyo pa. Husto ba ko? Sa tinuod lang, dili na gayud kamo mahimong magminyo pa niya na nga higayo na. Hangkad ikaw ang pare, hindi ka maarang magpakasal sa mga taong ito, di ba? Ang una ay isang patutot. Ang salitang Hebreo ay zana. Pasensya na zana. Zana. At isa itong patutot. At ang patutot ay ang siyang ibenta ang katawan nila o makipagtalik sa ibang tao gamit ang pera, di ba? Ibinibenta nila ang kanilang katawan at para sa pera, di ba? Kaya sila ang halal. At pangalawa ay ang babaeng bastos. Ang salitang Hebreyo ay halal. Butas ang halal iba. Ang ibig sabihin nito ay tinusok at ang ibig sabihin nito ay nadungisan. Ibig sabihin ay nadungisan. Bastos na babae. Kaya hindi nila ibinibenta ang kanilang katawan. Hindi sila kumikitang pera sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa iba. Pero ito yung mga taong, alam mo na, para lang sa kasiyahan nila. Alam mo na, natutulog kasama ng ibang tao, di ba? Kaya isang babaeng bastos, halal, ang lumitaw at sila ay nadungisan. Tama ba? Kaya ang gumawa ng ipinagbabawal na sexual na relasyon. Ang taong gumawa ng ipinagbabawal na sexual na relasyon. Ang ikatulong grupo, ikatulong tao, babae, ay isang diborsyadong babae. Ang salitang Hebreyo ay garash. Kaya sa tingin ko, pagdating dito, isang diborsyadong babae, may tanong tayo, hindi ba? Parang may mga tandang pananong na lumalabas sa atong isipan. Bakit? Anong problema sa isang babaeng diborsyado? Ngunit ayon sa kulturang Hudyo, ang babaeng diborsyado o ang babaeng kilala bilang diborsyado ay iniisip ang si Maria ang ina ni Hesukristo. Nang si Jose, nang malaman ni Maria na may anak siya nang hindi niya ito sinipingan, ano ang sinubukan niyang gawin? Susubukan niya sana. Sinusubukan niyang makipaghiwalay kay Mary, di ba? Kaya ano ang sertipiko ng diborsyo o ang pag-anunsyo ng diborsyo o ang pagkilala sa diborsyo? Nakipagtalik pala ang babaeng ito sa iba nang hindi ko namamalayan. Naintindihan mo ba ang sinusubukan kong sabihin? Hindi naman diborsyo ngayon, di ba? Hindi ang diborsyo ngayon. Iba naman, di ba? Sa panahong iyon, ng panahong iyon ang diborsyo. Magagawa lang yan kapag kilala ang babae, na huling may poultry o nakikiapid sa ibang tao, di ba? Kaya ang isang babaeng diborsyada rito ay hindi lang basta hindi magkasundo ang dalawang tao at alam mo hindi sila magkatugma at mga bagay na tulad niyan, kundi ang isang babaeng diborsyada rito ay nangangahulugang isang taong nangalunya. Isang taong nangalunya, tama ba? Ang nangalunya at isang balo. Ang salitang balo ay salitang Hebreo na almana.
Kaya ito ang apat na taong hindi maaring pakasalan ng pari. Kung gayon, paano natin ito maunawaan at paano natin ito mailalapat sa atin? Si Maria ay magkakaroon ng asawang na mananatili magpakailanman, hindi ba? Kaya ang kasal ay isang bagay na maaring magpapabago ng lubusan sa natitirang bahagi ng ating buhay, hindi ba? Ganap, makita rin natin iyan na nangyayari sa kasaysayan ng Biblia, hindi ba? Um, Jezebel, di ba? Nang si Jezebel ay kinuha bilang asawa, ang buong buhay ni Haring Ahab at hindi lamang si Ahab, kundi ang buong kasaysayan ng bansa ay nagbago, hindi ba? Kaya ang pagkakaroon ng babae o ang pag-aasawa ay isang bagay na maaring magpapabago ng lubusan sa nalalabi nating buhay. Sa makatuwid, ang mahigop na tuntuning ito tungkol sa kasal ay ibinigay upang mapanapili ang kanilang katawan at ang kanilang lahi ay malinis at dalisay hanggat maari. Gayang sinabi ko kanina, ang tungkulin ng isang pari ay ang mana sa pamamagitan ng lahing ito, sa pamamagitan ng dugong ito. Tama ba? Kung si Aaron ang pari, ang anak ni Aaron ang magiging pari. Kaya minsan lang ang kasal o minsan itong asawa ko. Tama ba? Kapag nagawa ng mali ang kasal na ito, maapektuhan din nito ang iba pang mga inapo, hindi ba? Ibig kong sabuhin, tingnan mo, kung may malinis na tubig, kung may magpatak ng maruming tubig o marumi, alam mo na, himigop o maruming tubig, isang patak, tama ba? Pagkatapos, mula noon, magiging marumi na ang natitirang bahagi ng tubig, di ba? Nadungisan na, marumi ito. Sa katulad na paraan, sinasabi ng Diyos na upang makapaglingkod sa akin bilang isang pari, kailangan mong panatilihin ang iyong lahi. Kailangan mong panatilihing malinis at dalisay ang iyong sarili. Malinis at dalisay hanggat maaari. Kaya hindi lang ito para kay Aaron, di ba? Dahil tayo rin ang mga taong tumatanggap ng pisikal at espiritual na ordinasyong ito. Tayo ang mga taong tinawag upang maging mga pari ng Diyos. Kaya naman, hinihiling sa atin ang Diyos na lumayo sa mga bagay na maaring sumira o magparumi sa atin ng lubusan. Sa buhay mo, tingnan mo ang buhay mo at tumingin sa paligid mo. Ano ang mga bagay na maaring magpabago sa iyo ng lubusan? Ano ang mga bagay na maaring magparumi sa imo ulubos kang sumira? At sinasabi ng Diyos na ilayo mo ang mga bagay na yan, di ba? Maging alerto at mag-ingat sa mga bagay na ito, hindi ba? Huwag mo silang hayaang pumasok sa buhay mo. Sinabi ng Diyos kay Adan, tama ba? Huwag kang kakain mula sa puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Bakit? Dahil kaya siyang baguhin ng lubusan nito, hindi ba? Ang isang bagay na iyon ay maaaring magpabago kung sino talaga si Adam, tama ba? Kaya nga sinabi ng Diyos, huwag kang kakain, mag-ingat ka at huwag kumain. At nang kainin niya ito, ano ang nangyari? Nagbago na siya, di ba? Nasira siya, nadungisan siya. Kaya hinihiling ang Diyos kung gusto mong manatili bilang mga inordinang tao, bilang aking pari, mag-ingat ka sa mga bagay na ito na maaring magpabago sa iyo ng lubusan, na maaring magpasama sa iyo ng lubusan, na maaring magparungis sa iyo ng lubusan. Hindi ang kasal ang tinutukoy ko, hindi babae ang tinutukoy ko. Hindi naman mga babae ang tinutukoy ko ngayon, di ba? Iba ang tinutukoy ko, di ba? Sinasabi ng Diyos kung ito ay tama na maaring magpabago sa iyawa o maaring sumalungat sa iyawan ng lubusan. Kung gayon, ay maging mulat ka rito. O kang lapit ra, huwag mong pakinggan ng mga tinga, no? Huwag mong ibayad ang puso mo, di ba? Huwag. Mag-ingat ka ha. Iyan ang unang bagay at ang pagtatalaga na dapat pagdaanan sa pari. Kaya, mahal kong mga kapatid, sa ating bihay, kailangan din nating maging mulat sa mga bagay sa ating paligid na maaring magpabago sa atin, na maaring lubos tayong masira.
At kung alam nating ito ang tamang lugar, dapat tayong maging mulat at hindi natin dapat ibigay ang ating mga tainga o puso. Hindi natin dapat ibuo ang aton mga sarili sa mga bagay na ito. Kaya ito ang unang bagay. At ang pangalawa ay ritual nga paglilinis, ritual nga paglinis. Kaya mga numero 11, bersikulo 11 hangtod 13. Mga bilang 11, talata 11 hanggang 13. Nakasaad dito na ang sinumang humipo ng bangkay ng sinumang tao ay magiging marumi sa loob ng 7 araw. Sa ikapitong araw, lilinisin ang taong iyon ang kaniyang sarili mula sa karumihan gamit ang tubig at saka siya magiging malinis. Ngunit kung hindi niya linisin ang kanyang sarili sa ikapitong araw, hindi siya magiging malinis. Kaya sinasabi nito na ang paring humipo ng maruming bagay ay magiging marumi. Ang paring humipo ng maruming bagay ay magiging marumi. At ang halimbawa ng karumihang ito ay ang patay, ang bangkay, hindi ba? At ang maruming pare ay hindi maarang maglingkod sa templo. Masasabi kong ang maruming pare ay hindi maaring maglingkod para sa Diyos. Kaya nga, sinasabi ng Diyos na mag-ingat kayo sa mga bagay na ito. Sa makatuod, gaya ng makikita nata sa banal na kasulatan, ang mga pare ay hindi pinapayagan dumalo sa libing ng mga tao. Hindi pinayagan ang mga pari, hindi sila pinayagan maghawakan, hindi sila pinayagan magsama kahit sa isang kwarto, kaya hindi sila pinayagan dumalo sa libing ng mga tao. May ilang mga eksepsyon. Sa tingin ko, lahat ng detalye ay makikita mo mula sa ika-6 na aklat ng kasaysayan ng mga sinaunang Shiraises at mula sa Biblia. Tama ba? Kaya lalaktawan ko melaw. Ngunit, sa pangkakalahatan, ang mga pare ay hindi pinapayagang dumalo sa libing. Gayunpaman, sa simbahan ngayon, sa simbahan ng Pipa ng Panginoon, sa simbahan ng Pyonggang Jol, ang pastor ang mangunguna sa libing, hindi ba? At mga matatanda na dumalo at mamuno at tumulong sa serbisyo, tama ba? Mga tikon para buhatin ng mga kabaong, di ba? Sa makatuwid, ang mga numerong ito, 11, 11 at 13, ay hindi maarang ilapat sa atin sa pisikal na termino, tama ba? Kung gayon, walang Kristiyano, walang mananampalataya, at walang miyembro ng simbahan ang maaring pumunta sa anumang libing ng mga miyembro ng simbahan, hindi ba? Kaya hindi ito tungkol sa pisikal na bagay. Ito ay dapat na isang spiritual na bagay. Ganito ang paliwanag ng kasaysayan ng Vedantiko. Ang kamatayan sa Biblia ay bunga ng tungkol sa kasalanan, hindi ba? Bungang kasalanan. Kaya ang paghawak sa patay ay nagpapahiwatig na ang pari ay nasangkot sa kasalanan. Tama ba? Ang paghipo sa mga patay, ibig sabihin ay kahit papaano ay nasangkot sila sa pagkakasala. Tama ba? Bagamat inaalis natin ng lubusan ang mga bagay na maaaring magparumi sa atin, tama ba? Paminsan-minsan ay nakakaharap naton. Isang pangaakit ng kasalanan, isang pangaakit ng imong karumihan, hindi ba? Minsan gusto naton, ayaw naton, pero minsan natutokso tayong magkasala sa Diyos, di ba? Natutokso tayong gumawa ng isang bagay na ayaw ng Diyos na gawin natin, hindi ba? Kaya kahit na matapos nating alisin ang lahat ng mas malalaking bagay na ito, maari pa rin tayong lubusang paghiwalayin nito. Ngunit nahaharap din tayo sa sandali ng tukso at pagkakasala. Kung sakaling mangyari ito, naglaan ang Diyos ng paraan ng paglilinis para sa saserdote. Iyon ay ang paghain ng walang dungis na pulang dumalagang baka. Kung titingnan mo ang mga bilang, 11, talata 2, ito ang tuntunin ng kautusan na iniutos ng Panginoon na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel na dalhin nila sa inyo. Isang pulang bakang walang kapintasan na walang kapintasan at hindi pa kailanman nalagyan ng pamatok." Kaya nang kahit papaano ay naranasan ang pari ang sandaling ito at kahit papaano ay nahawakan ang bangkay, sinabi ng Diyos na ito ay kung paano kalinisin.
Magdala kayo ng isang pulang dumalagang baka na walang kapintasan. At bilang handog dahil sa kasalanan, bilang handog na susunugin, may ang mga paraang inilarawan sa Biblia at ipinaliwanag din ito ng maayos sa ikaunam na aklat. Kaya iminumungkahi kong basahin mo ang libro upang maunawaan kung ano ang mga praktikal na paraan. Pero kahit hindi ko ipaliwanag ng buo, sigurado akong nakakabilib talaga ang pagkain mo nitong walang dungis na pulang heifer, di ba? Ipinapaalala nito sa atin si Hesukristo, hindi ba? Si Hesukristo na walang dungis, na walang kasalanan, na naghahin para sa ating mga kasalanan, hindi ba? Kaya ito ang palatandaan ng pagiging sakripisyong pantubos ni Jesus para sa atin. Kaya ibig sabihin nito na sa ating pang-araw-araw na buhay, kailangan nating maghugas at kailangan nating linisin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo upang makapaglingkod sa templo, maglingkod para sa Diyos. Pagdatong sa paglilingkod para sa Diyos, paglilingkod sa templo, huwag lang isipon ang araw ng Panginoon, di ba? Huwag mong isipin ang tungkol sa pamumuno o panalangin at mga bagay na tulad niyan, di ba? Tayo ang templo ng Diyos, hindi ba? Ikaw at ako ay spiritual, timplong Diyos, kaya tungkol ito sa pang-araw-araw na buhay, di ba? Sa atong pang-araw-araw na buhay, paano tayo kikilos bilang isang pari? Paano tayo kikilos bilang mga taong itinalaga? Sinasabi ng Diyos na dahil patuloy nating mararanasan ang sandaling ito ng pangaakit at sandali ng kasalanan, sinasabi ng Diyos na sa pamamagitan ng walang dungis na pulang dumalagang baka na ito, malilinis ka. At kailangan kang linisin, kung hindi ay hindi ka makakalapit at makapaglingkod sa akon. At gayang sinasabi ko, ang walang dungis na pulang dumalagang baka ay nagpapahiwatig kay Hesukristo na siyang nagliligtas sa aton. Kaya hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw, di ba? Araw-araw, bawat sandali, kung tayo ay magkasala o kung tayo ay nagkamali, tama ba? O kung makaharap tayo ng ilan sa mga tukso, kailangan nating umasa kay Hesukristo. Kailangan nating manalig kay Hesukristo. At sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, kailangan tayo hugasan at linisan araw-araw, bawat sandali. Iyan lamang ang paraan upang tayo ay manatili bilang mga taong itinalaga at bilang mga pari na patuloy na naglingkod sa Diyos. At dalangin ko na sana may panalangin tayo, di ba? Maorat tay panalangin. Mayroon tay pangalang Hesukristo, hindi ba? Kaya kapag dumating ang tuksong ito, kapag dumating ang pag-aalalang ito, kapag dumating ang anumang bagay na ito, manalangin tayo. Lumuhod tayo at manalangin sa pangalan ni Hesukristo na ang inyong mga kasalanan at ang aming mga kasalanan at ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kasamaan, tanang mga bagay na ito ay maaring nahugasan at maaring linisin sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, ikaw at ako ay maaring manatili bilang mga pari ng Diyos araw-araw at magpakailanman. Amen? Amen? At pangatlo, ang huling gusto kong pag-usapan ay ang pagkain. Pagkain. Kung titingnan mo ang Nehemiah 7, talata 65, sinasabi nito, at sinabi sa kanila ang gobernador na huwag silang kumain ng mga pinakabanal na bagay hanggang sa tumayo ang isang pare na may dalang rim at dalawang nim. Kaya itong kabanal-banalang bagay, kainin ninyo ang kabanal-banalang bagay, hindi ba? Kumaon ka mula sa mga kabanal-banalang bagay, tama ba? Kaya ang pagkain kinain ng pare o ang pagkain pinapayagang kainin ng pare ay pinatawag na makikita mo sa screen, tama ba? Ito ay tinatawag na kadshe. Pasensya na, pasensya na, oo, kapsi. Kadseha kodashim. Kadseha kodashin. Gayang nakikita mo ang kadshe o kadash, tama ba? Dalawang beses na ginamit ang parehong mga salitang ito, tama ba? Ang ibig sabot ng kadesh ay kadesh, tama ba? At o kadashim, kaya may isa pang kadesh doon, tama ba? Kaya ang ibig sabot ng kadesh ay banal, tama ba?
Kaya dalawang beses itong ginagamit. Kaya ang ibig sabihin nito ay banal ng mga kabanalan. Ang ibig sabot nito ay pinakabanal. Ang pinag-usapan ba natin ay ang lugar sa tulda ng pagpupulong? Na merong isang banal na lugar at ang kabanal-banal ang lugar? O merong isang banal na lugar at ang kabanal-banal ang lugar? Hindi. Pinag-usapan natin ang pagkaing pinapayagang kainin ng pari, hindi ba? Ang pagkain mismo ay tinatawag na pinakabanal. Ang pagkain mismo ay tinatawag na kabanal-banalan. Tama ba? Dapat kainin at kainin ng pari ang kabanal-banalan. Ang kabanal-banalan, ibig bang sabunin nito ay dapat laging may pinakamahusay na kalidad ng pagkain ang pastor araw-araw sa bawat kainan? Kung oo, gugustuhon ko sana. Pero hindi naman, di ba? Hindi. Tulga, ano ang ibig sabihin na ang pagkain kinakain ng pare ay tinatawag na dakong kabanal-banalan? Ipinaliwanag din ng Diyos, balikan ko uli ang tanong mamaya, nungit ipinaliwanag din ng Diyos ang mga pagkakataon kung kailan ang pinakabanal na pagkain. Hindi maayong ubusin, kaya anong itinuturo nito? Ano ang itinuturo nito sa akin? Itinuturo nito sa atin na kumain man tayo o uminom, dapat tayong gumawa sa ikaluluwalhati ng Diyos. Dapat nating gawin ito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. At ito ay isang buhay nga dapat ipamuhay ng mga inordinang tao. Tama ba? Ang pangunahing puntong tinutukoy ko ay ang mga ordinadong tao, pare, lingkod ng Diyos ay hindi bagay tuwing linggo, hindi ba? Hindi naman, yan minsan lang sa loob ng 7 araw, di ba? Hindi lang naman kapag nasa templo ka, sa simbahan, di ba? Ang araw-araw na bagay yan. Noong Lunes, nagising ka sa iyong kama, tama ba? Tayo ang maharlikang pagkasaserdote ng Diyos. Kailangan mong mabuhay, kailangan nating mamuhay ayon sa pamumuhay ng mga inoordenang tao. Iyan ay ang paghiwalay mula sa mga bagay na maaring lubos na sumira sa aton. At iyon ay para paghiwalayan tayo o kaya linisin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo sa bawat pagkakataon. At iyon ay ang magkaroon ng dakong kabanal-banalan na ito sa ating panahon. Ibig sabihin, anuman ang atong gawin, kailangan natong gawin para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kapag pumapasok ka sa trabaho, ginagawa natin ito para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Kapag kumakain ka, kapag nakikipagkita tayo sa mga kaibigan, kapag nag-iehersisyo tayo, kapag naglilinis ka ng bahay, kapag nagmamaneho ka, lahat ay dapat para sa kaluwalhatan ng Diyos. Kapag ginawa natin ito, kikilalanin tayo ng Diyos. Kinakaon mo ang kabanal-banalan, hindi ba? Gayang ipinaliwanag ko, gayang iniutos ko sa iyo, di ba? Pero halimbawa, kung tayo ay kumukaon, kung tayo ay natutulog, kung tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay, mulit para sa ating sariling kapakanan, mulit para sa, alam mo, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, yan ang ating dinudungnisan. Tama ba? Isinasapanganib natin ang paraan at plano ng Diyos. Hindi natin kinakain ang banal na mga banal. Kaya gaya ng sabi ko, iniisip natin na hanggat mahusay tayo sa simbahan, natutupad natin ang ating tungkulin. Tama ba? Ngunit sinasabi sa atin ng Diyos ngayon na hinahanap niya tayo. Ang hinahanap niya sa atin ay hindi yung taong magaling lang sa simbahan o tuwing linggo, kundi yung taong banal. Yung makadiyos sa buong buhay niya, sa pangaraw-araw niyang buhay. Di ba? Kaya, mahal kong mga kapatid, tayo'y maging mga banal na taong ito. Maging mga banal na pari tayo. Tayo'y maging mga makadiyos na pari sa harap ng Diyos upang tayo'y makapaglingkod sa Kanya at tunay na maging Kanyang maharlikang pagkasaserdote. Bilang pangwakas, bilang konklusyon ngayong araw, ay pasensya na, ang ordinasyon bilang pari, ang pagkain. 1 Korinto, Napulo, versikulo 31. Ang konklusyon para sa araw na ito ay, paano tayo malinis kung gayon? Paano tayo malinis? Siyempre,
sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo, di ba? Pero tingnan natin ang Bibliyang ito. Levitico 22 versikulo 6. Levitico 22 versikulo 6. Natasaad diyan na ang sinumang humipo ng alinman sa mga iyon ay ituturing na marumi hanggang sa hapon at hindi siya kakain ng mga banal na handog maliban kung naliligo niya ang kanyang katawan sa tubig. Tama, ang mga humipo ng maruruming bagay ay magiging marumi maliban na lang kung maliligo sila. Tama ba? Sa tubig. Tama? Kaya kung huhugasan natin ang aton mga sarili sa tubig, tama ba? Pagkatapos ay sasabihin ng Diyos, sige, ikaw ay nalinis na. Okay, nalinis ka na. Okay, natuwir ka na. Kung gayon, ano ang tubig na ito? Ano ang tubig na ito? Mga taga-Epeso 5, talata 26. Mga taga-Epeso 5, talata 26. Maari ba natin itong basahin ng sabay-sabay? Mabasa mo ba ito? Subukan ko lang palakihin. Dili, kung padakon di mo makita tanan. Kaya naman, Epeso 5, talata 26. Kung may uron kang Biblia, pakibuksan ito at basahin natin ito ng sabay-sabay. Mga taga-Epeso 5, talata 26. Handa na? Simulan. Upang kaniyang mapabanal siya na nilinis ni siya sa pamamagitan sa paghuhugas ng tubig. Ano ang tubig? Ang salita ng Diyos ang tubig na naglilinis sa atin, hindi ba? Kaya paano tayo malinis? Paano tayo magiging malinis? Paano tayo magiging makadiyos muli? Paano tayo magiging handa sa paglingkod sa Diyos? Sabi ng Diyos sa pamamagitan ng dalisay, salita ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, naniniwala akong pinagpala tayo dahil ibinigay sa atin ang dalisay na salitang ito ng Diyos. Yan ang Biblia. Iyan ay si Hesukristo. At sa tulong ng kasaysayan ng mga demonyo at ng mga dahilan, mas maunawaan natin ang Biblia. Mas maunawaan natin ang salita ng Diyos, hindi ba? At sa pamamagitan ng paunawa sa salita ng Diyos, natitiyak kong ikaw at ako bilang isang pari ay nililinis tayo at handa nang maglingkod sa Kanya. Handa na tayong lumapit sa Kanya, salubungin siya at maglingkod sa Kanyang harapan. Kaya kung ikaw ay sa mahirap na panahon o kung sa tingin mo ay nadungisan ka na o kung ikaw, alam mo na, ay napapaligiran ang lahat og mga paghihirap na into, tandaan mo sana, di ba? At kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat na maglingkod sa Kanya, tandaan mo sana iyan. Maari tayong malinis, maari tayong mahugasan sa salita ng Diyos. Ganito rin ang sinasabi sa Awit 119, talata 9. Awit 119, talata 9. Paano mapapanatiling malinis ng isang binata ang kaniyang lakad? Sa pamamagitan ng pagtupad nito ayon sa iyong salita. Mahal kong mga kapatid, tuparin nato ng iyong pangako. Sundin nato ng aniyang salita. Ilagay natin sila sa atong puso. Isama natin sila sa ating pangaraw-araw na buhay. Kaya't ang buhay mo at ang buhay ko ay maaaring maging banal, malinis at dalisay. Na ikaw at ako ay tunay na makilala sa atong Ama, ang Diyos bilang dalisay na pari, ang tunay na pari na makapaglingkod sa Kanya at siyang tumutupad sa Kanyang plano at kalooban sa lupa. Amen? Amen.